Samantala, kasalukuyang nakaupo sa gilid ng malaking ugat ng puno, sina Tingting at Mancho para makapagpahinga. Napagod sila pareho sa laban nila doon sa baltukan o iyong halimaw na taong lobo. Makalipas ang kalahating oras, ay naubos na ni Lino, Ron at Ringo ang lahat ng mga kalabang asbo sa paligid. Magaling, Lino! Tama nga ang sabi nila, may itinatago kang galing sa laban. Sige, ibibigay ko sa iyo ang papuring iyan. Pero, duda ako kung makaligtas ka pa, kung ako na mismo ang makakalaban mo. Tumayo na si Maynard at humanda na para sa laban nila ni Lino. Sana nagpaalam ka na sa pamilya mo, Lino, bago ka nagpunta rito. Dahil ito na ang huling araw mo sa mundo. Hindi ka na makakabalik pa sa kanila. Pagmamayabang pa ni Maynard. Mahinang nagsalita si Lino. Ron at Rene, lumayo na muna kayo rito. Doon na kayo sa likuran. Samahan niyo roon sina Mancho at Tingting. Sigurado ka, kaibigan? Tanong pa ni Ringo. Oo, sigurado ako, Ringo. Sa mga ganitong kalaban ay hindi na kayo dapat idinadamay. Maaari nyo ito ikasawi. Kaya sige na, makinig kayo sa akin. Doon na muna kayo. Tumango ang dalawa at agad nilisan ang lugar. Tama ang ginawa mo, Lino, na pinaalis mo ang mga elemental. Wala akong balak na idamay sila. Pero kung makikialam sila sa laban natin, ay hindi ako magdadalawang isip na tapusin sila. Dahil istorbo lang sila sa sagupaan natin. Hindi na iyon sinagot pa ni Lino at inobserbahan lang ang gagawin ng kaharap. Kumumpas pa itaas si Maynard at itinuro kay Lino. Tatlong malalaking guhit ng kidlat ang diretsong ibinato noon kay Lino. Napakrus naman ang dalawang braso niya si Lino dahil sa pagkagulat. Pero naibukas niya na ang kakayahan ng sinukuan para humigop ng walang katapusang lakas na enerhiya. Kaya noong tumama ang tatlong matataas na bultahe ng kidlat, ay tuloy-tuloy lang iyong hinigop ni Lino. Makikitang nakapaluhod lang si Lino habang nakakrus ang mga braso. Nagliliwanag na rin ang kulay puti ang kanyang mga mata. Sige! Tanggapin mo ang lakas ko, Lino! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Sigaw ni Maynard. Nasa malayo si Tingting na nakatanaw sa laban ni Lino at napasabi na lang ito ng, ang hangal na kalaban, hindi niya ba alam na para siyang nagdala ng charger at i-charge niya si Kuya Lino? Kahit magdamag pa siya magbato ng kuryente kay Kuya Lino, patuloy lang iyong hihigupin ng sinukuan. Napapangiti na wika pa ni Tingting habang nakamasid sa nangyayari. Sa bahagi naman ni Maynard ay sinasabi nito sa sarili, sige, tanggapin mo, Lino, ang pinakamataas na bultahe ng kidlat ko. Walang taong kaya mag-imbak ng 500% ng enerhiya sa katawan. Sige, higop pa at sasabog ka na maya-maya. Sa bahagi naman ni Ermitanyo at ni Lino ay nagsalita ito. Lino, hindi niya siguro alam na may sinukuan ka, no? Akala niya kaya night lang ang meron ka. Wika pa ni Ermitanyo. Sabi naman ni Lino, oo, Ermitanyo, parang gano'n na nga. Bakit umaarte ka dyan na para kang nasasaktan? Para naman ganahan pa siya sa laban at isipin niya na totoong nahihirapan talaga ako sa atake niyang ito. Ay, ewan ko sa'yo, Lino. Naglalaro ka na naman. Asar na wika pa ni Ermitanyo. Lumipas pa ang 5 minuto ay wala pa rin nagbabago kay Lino. Patuloy pa rin itong tumatanggap ng kuryente, kaya inihinto na ni Maynard ang ginagawa niya. Mukhang mali ako ng akala Mas malakas ka pa kaunti sa iniisip ko. Tignan natin kung kaya mo ako
sa mano-manong laban. Wika noon at naglabas ng espada pero hugis kidlat at gawa rin talaga sa enerhiya ng kidlat. Agad iyong sumugod kay Lino at tumaga. Pero kakaiba na ang panggigigil noon. Makikitang naglalabasan na ang mga ugat sa muka at noo. Mabilis na sumalag si Lino sa pagtaga ni Maynard. Kumislap at gumuhit ang kuryente noong magtagpo ang dalawang espada na parehong yari sa kuryente. Kakaiba ang lakas ni Maynard. Nagawa noong ipaling ang pagkakasalag ng kanyang espada. Sabay sampal ng siko patungo sa mukha ni Lino. Tinamaan si Lino kaya nakaramdam ito ng pagkahilo. Mabilis siyang gumulong papalayo dahil alam niyang nakasunod na agad ang follow-up attack noon. At baka hindi niya mailagan dahil nahihilo pa siya. Tama nga siya. Kung hindi siya nakaalis sa harapan ni Maynard ay malamang naputulan na siya ng ulo. Humanda ka, Lino! Huwag mo akong daanin sa patakbo-takbo laban! Lumaban ka ng harapan! Gigil na wika pa ni Maynard. Noong makabawi mula sa pagkahilo, ay muli namang sumalakay si Lino. Palit-palitan sila ng atake at sinusubukang basagin ang depensa ng bawat isa. Hanggang sa makakuha ng pagkakataon si Lino, naisaksak niya ang espadang kyanite patungo kay Maynard. Pero nakangiti lang iyon dahil kagaya ni Lino, kuryente rin ang kapangyarihan niya. Kaya wala masyadong epekto sa kanya ang pagiging kuryente ng espada ni Lino. Ang tanging nakakaapekto lang sa kanya roon ay ang sugat niya at ang pagtagas ng dugo. Gamit ang kanang kamay ay sinapak noon si Lino, pero itinaas ni Lino ang kaliwang kamay kaya nasalag iyon. Gamit naman ang kanan ni Maynard, idiniin iyon kay Lino at naglabas ng malakas na enerhiya na naging ipo-ipo. Kaya nagawa noong mapatalsik si Lino. Naisip ni Lino na kung naroon sana si Kulas, ay magagamit niya ang maliliit na ipo-ipo noon para pwede siyang umatake na galing sa itaas. Pero wala nga noon si Kulas. Wala na itong malay at ipinahatid niya na papabalik ng San Sebastian. Kaya kailangan niya nang gumawa ng ibang paraan. Nakita niyang nakapikit si Maynard at kumukumpas na naman pa itaas. Inakala ni Lino na magtatawag na naman ito ng kidlat, pero hindi. Bumuo iyon ng isang malaking ipo-ipo, pero tila hindi na ito nakokontrol ng lalaki. Dahil sa katagalan ay lumaki pa iyon lalo. Lahat na ng mga nasa paligid ay nahihigo. Tignan natin, Lino, kung magawa mo pa itong pigilan. Ang totoo, hindi ito para sa'yo. Papalakihin ko pa ito para makarating ng San Sebastian. Sisirain ito lahat ng madaanan, mapakalsada man, mga gusali at mga kabahayan. Tumatawang wika pa ni Maynard. Kaya hindi na rin siya malapitan ni Lino. Tumakbo si Lino patungo kina Tingting sa bahaging likuran. Ting, anong gagawin natin? Hindi ko na malapitan si Maynard. Masyadong malaki at malakas ang ipo-ipo na ginawa niya. Kapag nakarating ang ipo-ipong yan sa San Sebastian, ay siguradong masisira lahat ng madaanan. Sabi naman ni Tingting, wala akong maisip na paraan, Kuya Lino eh. Masyado nga siyang malakas, nakagawa siya ng ganyan kalaking ipo-ipo. Sabi naman ni Mancio, Boy Lino, nakakita naman siguro kayo ng washing machine, di ba? Kapag umiikot ang washing machine, nagkakaroon ng ipo-ipo sa gitna, di ba? Tapos, mababasag. Ang tanong, paano yun nabasag? Sabi naman ni Tingting, kasi iikot pa pabalik yung propeller ng washing machine sa ilalim. Eh di iyon ang kailangan yung gawin dyan. Ha?
Papaano? Si Kulas lang naman ang may kakayahan sa atin na makalikan ng ipo-ipo. Sabi naman ni Mancio. Di ba? Pareho kayo ni Tingting na may kakayahan ng tikbalang. Di yun ang gamitin nyo. Dalawa kayo ni Tingting na tatakbo sa gilid ng ipo-ipo, pabaliktad, o sa pasalubong na direksyon ng ipo-ipo. Ibuhos nyo lahat ng kaya nyo sa pagtakbo, pa-counterclockwise, hanggang sa mapantayan nyo na ang lakas ng hangin na dala ng ipo-ipo. Sabi naman muli ni Lino. Posible ba yun? Nang biglang may nagsalita sa likuran. Oo Lino, posible yun. Lalo kung apat tayong tatakbo, pasalubong sa ikot ng ipo-ipo. Wika pa ni Rene. Tumango naman si Lino. Okay sige, gagawin natin yan. Kinuha ni Lino ang kanyang nakatago na buhok ng tikbalang. Si Tingting naman ay inilabas rin ang meron siya. Nagtanguan na sila sa isa't isa. Saka mabilis na tumakbo, papunta sa malapit sa ipo-ipo. Tawa pa rin ang tawa si Maynard sa loob noon habang may lumalabas na dugo sa bibig nito. Mga hangal! Hindi nyo makukontra ang ganitong kalakas na ipo-ipo! Mamamatay lang kayo! Pero hindi nagpadala sa pangungutya sina Lino, Tingting, Rene at Ron. Patuloy sila sa pagtakbo ng mabilis. Nagsimula ng tumulo ang dugo sa ilong ni Lino at Tingting dahil sa pagod at pagkahilo. Ang dalawang tikbalang naman ay tinitiis lang ang hirap na nararamdaman sa pagtakbo ng paikot-ikot sa malaking bilog. Hanggang sa tuluyan nang mabasag ang malaking ipo-ipo. Doon na rin napahandusay sa lupa sina Lino at Tingting. Sa sobrang pagod ay pareho silang nawala ng malay. Tumatawa naman na nakatingin si Maynard. Nabasag niyo ang ipo-ipo ko! Pero ano kayo ngayon? Lantang gulay! Hindi na kayo makatayo! Wala nang natira sa inyo! Nang biglang may tumusok na katana sa batok ni Maynard na tumagos pa sa bibig. Mali ka dyan, Hunghang! Anong walang natira sa kanila? Meron, mga tunay na kaibigan, at iyon ang wala ka. Galit na wika ni Mancio. Pero hindi na nakasagot pa ang lalaking si Maynard dahil unti-unti na itong binawian ng buhay hanggang sa tuluyan na nga humandusay sa lupa. Ano, ayos lang kayo, Rene at Ron? Tanong ni Mancio. Oo kaibigan, ayos lang kami. Masyado lang nasagad ang kakayahan namin sa pagtakbo. Okay sige, magpahinga muna kayo dyan. Kapag ayos na kayo ha, makikisuyo ako. Dalhin nyo sina Bay Lino at Bay Tingting sa sasakyan para maiuwi ko sila. Sabi naman ng kapring si Ringo. Ako na kaibigan ang magdadala sa kanila. Pwede ko naman silang bitbitin ng sabay. Nilingon ni Mancio ang dalawang tikbalang. Ano, ayos lang ba kung iwanan ko na kayo rito? Umuwi na lang kayo ng San Sebastian ha. Iuuwi ko na roon sina Lino at Tingting. Salamat sa tulong nyo. Wika pa ni Mancio. Tumango lang ang dalawang tikbalang na halatang pagod na pagod. Binuhat na ni Ringo sina Lino at Tingting. Saka isinampay sa kanyang balikat. Kaya kahit papaano ay maayos naman ang posisyon ng dalawa noong bitbitin sila patungo sa kinaroroonan ng sasakyan. Nakasunod naman si Mancio sa likuran. Pagkarating sa sasakyan ay isa-isang isinakay ni Mancio sina Lino at Tingting sa loob ng van. Salamat kaibigan, mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo ha ng San Sebastian. Tumango lang ang kapre at umalis na. Si Mancio na nga ang nagmaneho ng sasakyan papabalik ng San Sebastian. Ang totoo ay hindi siya gaanong marunong magmaneho. Ilang beses pa lang siyang napaliwanagan ni Tingting kung paano magmaneho. Kahit papaano ay naintindihan niya naman kaunti. Kaya nagawa niyang patakuhin ang sasakyan ng mabagal na parang kasing bilis lang ng nagja-jogging na tao.
Wala rin naman siyang nakakasalubong o nakakasabay na sasakyan, kaya hindi siya kinakabahan sa pagmamaneho. Noong makarating ng San Sebastian, ay nakaabang na sina Lolo Ino at Rosalia sa labas ng bahay. "Mansyo, ano nangyari?" tanong ni Rosalia. "Nawala ng malay si Lino at Tingting. Isinagad kasi nila ang lakas nila sa pagtakbo paikot, papasalubong sa ikot ng malaking ipo-ipo para mabasag iyon. Kasi kung hindi, makakarating iyon rito at marami ang masisira." Yung mayabang na lalaki, Maynard ba ang pangalan noon? Nasaan na siya?" "Wala na, ako na ang tumapos. Akala niya kasi mapapatay niya si Lino at Tingting. Noong makita niyang parehong nawala ng malay itong dalawa, nakalimutan niya na naroon lang ako, malapit sa kanya, nakaabang din. Kaya kahit pa may malakas siyang kapangyarihan ng kidlat, hindi niya napaghandaan ang atake ko." Si Bay Kulas ba? Kumusta na?" "Wala pa rin siyang malay, Mansyo. Mukhang kakailanganin natin ang kakayahan ni Tingting sa panggagamot para mapagaling si Kulas. Tara, pagtulungan na nating ipasok sa loob si Lino at Tingting." Si Mansyo na nga ang bumuhat kay Lino at Tingting pa isa-isa. Kahit papaano, malaki ang katawan nito. Kaya kayang-kaya niya magbuhat ng tao kahit medyo malaki, basta pa isa-isa lang. Inilapag nila si Lino at Tingting sa sahig sa sala na sinapinan ng karton at banig. Si Kulas kasi ang naroon sa mahabang sofa at wala pa rin itong malay. "Teka lang, at kukuha ako ng maligamgam na tubig para malinisan natin ang dalawang ito. Punong-puno sila ng alikabok eh. Ikaw naman, Mansyo, maligo ka na lang muna." "Sige po, Lolo Ino," sagot naman ni Mansyo. Pinagtulungan na nga nila Rosalia at Lolo Ino na linisan ang katawan nila Lino at Tingting. Binihisan na rin nila ito ng damit. Matapos malinisan ang dalawa, ay lumabas ng bahay si Rosalia at bumulong sa hangin. "Clea, pwede ba kitang makausap saglit?" Wika ni Rosalia at doon na muna umupo sa labas. Makalipas ang 10 minuto, ay dumating naman ang diwatang si Clea. "Oh, Clea, natagalan ka yata?" "Oo, pasensya ka na, Rosalia. Pumunta kasi ako sa malayong bundok. Kumuha ako ng mahiwagang tubig. Yung nakakapagpabalik ng lakas. Nakausap ko na rin kasi si Narini at Ron. Maging sila ay pinainom ko na rin ng mahiwagang tubig. Kaya alam ko na rin ang nangyari kina Lino at Tingting. Heto, hatiin mo sa 4. Ibigay mo kay Mansyo ang isang bahagi. Tapos ang 3 ay dahan-dahan mong ipatak sa bibig nila Lino, Kulas at Tingting para mainom nila at mabilis manumbalik ang kanilang lakas. Pagkatapos mo silang mapainom niyan, patulog ka na, Rosalia. Kailangan mo na rin ng pahinga. Huwag kang mag-alala, dito lang ako sa paligid. Babantayan ko kayo hanggang sa mag-umaga. Kaya sige na, ipainom mo na yan sa kanila nang makatulog ka na rin." "Maraming salamat dito, Clea. Ito talaga ang dapat na itatanong ko sa iyo. Kung meron ba tayong pwedeng ipainom sa kanila para mas mabilis ang pagbalik ng lakas. Mabuti at naisip mo pala ito agad." "Oo, Rosalia. Kaya sige na, ipainom mo na yan." Tumango si Rosalia at pumasok na. "Mansyo, inumin mo ito. Mahiwagang tubig, dala ni Clea. Tapos ito naman, ipapainom natin kina Lino, Tingting at Kulas." "Wow, energy drink pala ito ah. Okay lang ba ito? Kahit kaiinom ko lang ng kape?" "Hindi ko alam, Mansyo. Basta laklakin mo na yan. Dami mo pang tanong eh." "Pasensya naman." Wika pa ni Mansyo at diretso ng tinuga ang tubig na nasa 1/4 ng baso ang dami. Iniabot naman ni Rosalia ang isa kay Lolo Ino para ito naman ang magpainom noon kay Kulas at si Rosalia na magpapainom kay Lino at Tingting. Matapos noon ay nahiga na rin si Rosalia sa tabi ni Lino. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga, nang magising si Lino at Tingting.
Rosalia, ano nangyari? Tanong pa ni Lino dahil nagulat ito noong magising na nasa bahay na siya. Ang huli niyang naaalala ay noong nasa labanan pa sila kontra kay Maynard. Nagising naman si Rosalia. Ah, gising ka na pala, Lino. Natalo niyo si Maynard. Tapos, iniuwi kayo rito ni Mancio. Ha? Marunong ba yun mag-drive? Oo, yata. Nakarating naman kayo rito eh. Pero iyon nga lang, tabingi ang pagkakapark. Napalingon si Lino sa paligid niya. Nakita niya bumangon na si Tingting at nagtungo sa CR. Si Kulas, kumusta na siya? Tanong ni Lino kay Rosalia. Mukhang hindi pa rin siya okay. Magmula kagabi na dinala siya rito ni Rene ay hindi pa rin siya nagigising. Pinainom ko rin kayong tatlo noong dala ni Clea na mahiwagang tubig. Ah, ganun ba? Kaya pala, pakiramdam ko ay mabilis na nung balik ang lakas ko. Tumayo si Lino at nilapitan si Kulas. Iniangat niya ang damit nito. Nagulat siya noong makita ang malaking laptos ni Kulas sa bandang dibdib. Sobrang pula at may mga itim-itim pa sa gilid na bahagi. Naku, matindi ang naging epekto ng kidlat kay Bay Kulas ah. Mabuti at hindi siya binawian ng buhay. Nakita ni Lino na lumabas si Tingting mula sa banyo. Ting, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman, Kuya Lino. Nagugutom nga lang ako. Sige Ting, unahin mo muna si Kulas. Kailangan niya ng magamot agad bago pa ito lumala. Halika at hahawakan kita para hindi ka manghina. Lumapit na nga si Tingting at umupo sa harapan ni Kulas. Saka hinawakan ng dalawang kamay ang katawan. Si Lino naman ay inilapag ang kamay niya sa balikat ni Tingting para magpasa ng enerhiya. Ilang saglit pa ay nagliwanag na ang kamay ni Lino na nakapatong sa balikat ni Tingting. Ganon din ang nangyari sa kamay ni Tingting na nakapatong naman sa katawan ni Kulas. Sabi naman ni Mancio, bakit hindi ka nasasaktan, Tingting, sa enerhiyang ipinapasa sa'yo ni Baylino? Samantala si Bay Kulas kumikisay sa sakit. Sabi naman ni Tingting, kasi hindi naman para sa akin ang pinapasa niyang kapangyarihan. Didiretso na iyon sa mutya ng bulaklak. Tapos, pinapamanhid ng mutya ang katawan ko para protektahan rin ako sa sakit na maaari kong maramdaman sa pagtulay ng kuryente sa katawan ko. Kaya parang mainit na hangin lang ang nararamdaman ko mula sa kamay ni Kuya Lino papunta sa akin. Oo, kaya pala. Ilang saglit pa ay nakita nilang unti-unting nawawala ang pamumula sa katawan ni Kulas at bumabalik na ang kulay sa normal. Makalipas ang mahigit 1 minuto ay sinabi ni Tingting, okay na yan si Kulas, magaling na yan. Hintayin na lang natin na magkamalay. Tara, kain na tayo, nagugutom na ako eh. Uwi ka pa ni Tingting na agad nang nagtungo sa kusina upang kumain ng almusal. Mabuti at magang nagluto si Lolo Ino ng sinangag na kanin, daing na tilapia at pritong itlog. Apo, halina kayo rito nang makapag-almusal na kayo ng sabay-sabay. Agad na rin namang lumapit si Mancio, Rosalia at Lino para mag-almusal. Matapos makapag-almusal, ay pare-pareho na silang nagpunta sa labas ng bahay para mag-relax. Sabi ni Lino, Lo, nasaan na pala sila Alfred? Di ba sabi ko dito muna sila? Naku apo, ayaw nila. Mas gusto raw nila na doon na sa kanilang bahay mamahinga para tuloy-tuloy at mas komportable sila roon. Pinayagan ko na rin naman kasi narito na nga noon si Clea. Tsaka ayon naman kay Clea ay wala na siyang nakikitang aswang na nasa loob ng teritoryo ng San Sebastian. Kaya wala na rin namang gagambala pa sa kanila. Ah, okay. Wala tayong magagawa kung mas komportable sila doon sa bahay nila. Tarating, puntahan natin sila Mang Doming. Ano Rosalia, sasama ka? Hindi Lino, kayo na lang muna. Sagot naman ni Rosalia.
Okay, sige. Naglakad na nga ang dalawa patungo sa bahay ni Mang Doming. Maaga pa lang ay nakita nilang may mga tao nang nagtatrabaho. Mga karpintero iyon na gumagawa ng bahay. Naroon din si Mang Doming, nakabantay lang sa tapat. Mang Doming, kumusta? Tanong ni Lino. Agad namang sumalubong ang matanda at yumakap kay Lino. Lino, maraming salamat sa pagligtas mo kina Mira at sa apo ko. Akala ko talaga, hindi na sila makakabalik pa sa amin ng buhay. Wala po yun, Mang Doming. Ginagawa nga namin ito sa ibang tao. Sa inyo pa ba na parang pamilya na rin namin? Lumabas na rin ang bahay sina Alfred at Mira, dala ang anak nito. Naluluha na yumakap si Alfred kay Lino. Lino, maraming salamat talaga sa inyo. Sa'yo rin, Tingting. Wika nito at parehong niyakap ang dalawa. Ano ba kayo? Wala yun. Siya nga pala, kapag may naramdaman kayong umaaligid rito, ay umalis na kayo agad. Doon na muna kayo sa bahay ni Lolo Ino, para kahit papaano ay nasa saradong bahay kayo. At may bakod na proteksyon din naman iyon na gawa ni Lolo. Oo, Lino, ganun na nga ang gagawin namin. Tsaka Lino, nagpadagdag na ako ng maraming tao na gagawa rito para matapos na agad itong bahay na pinapagawa mo. Ayos yan, Mang Doming. Isang paraan talaga para makaiwas sa mga aswang ay ang manatili sa loob ng isang konkretong bahay na may matibay na pintuan at bintana na nakabakal. Tama ka, Lino. Oh, sige na po, Mang Doming. Alfred at Mira, bababa muna kami ng bayan. Kailangan ko magbigay ng kaunting pasasalamat sa mga kaibigan nating elemental. Malaki ang hirap nila sa labanan kagabi para mailigtas si Mira. Kaya oras naman para tumanggap sila ng kaunting pabuya. Okay, sige Lino, mag-iingat kayo. Sagot naman ng mga iyon at tumalikod na sina Lino at Tingting. Habang naglalakad ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, saan tayo nito sunod? Umuwi na muna tayo, Ting, ng San Pablo at sulitin mo ang isang buong araw na kasama mo si Tinay. Dahil isang araw lang tayo roon. Tapos sa susunod na araw ay tutulak na tayo patungo ng Santa Barbara. Siguro naman kaya na ni Kulas magbiyahe kapag nagising siya mamayang hapon. Malapit lang naman ang San Pablo eh. Oo, Kuya Lino, kaya niya na yun. Mabisa naman ang paraan ng panggagamot ko eh. Tapos nakainom pa siya ng mahiwagang tubig ni Clea. Kaya 100% na yun kapag nagising. Pagkabalik ng bahay ni Lolo Ino ay sinabi ni Lino, Boy Mancio, tara, sama tayo sa bayan. Mamili tayo ng lechon at alak para sa mga tropa nating elemental. Oh, sige, sama ako, Bay Lino. Wika naman ni Mancio at agad lumabas ng bakuran. Balita ko, Bay Mancio, ikaw ang nagmaneho ng sasakyan kagabi para maiuwi kami. Ano, ikaw uli ang magmaneho ngayon? Ala, ayoko, Bay Lino. Kung gising lang kayo kagabi, ay siguradong pagtatawanan niyo ako. Kasing bilis lang na nagja-jogging ang takbo ng sasakyan. Dahil natatakot ako mahulog sa gilid ng kalsada. At malamang, ilang beses kayo nagkauntog-untog. Hindi niyo lang halata dahil wala naman kayong mga malay. Natawa naman pareho si Lino at Tingting. Alam mo ba, Mancio, huwag mong maliitin ang pagmamaneho na iyon. Dahil nagawa mo kaming mailigtas at maiuwi rin ng ligtas sa bahay. Kaya sapat na iyon. Pero hayaan mo, marunong na rin naman si Tingting magmaneho. Pag-practice kayo mag-drive kapag may pagkakataon tayo. Para kapag may emergency at wala kaming malay, ay mabilis tayo makakatakas. Hindi yung takbong parang nagja-jogging lang. Wika pa ni Lino. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Mancio habang natatawa at inaalala ang pagmamaneho niya noong nakaraang gabi. Nagsimula na nga silang magbiyahe patungo sa bayan. Nauna muna silang mamili sa grocery. Kumuha si Lino ng 2 kahon na emperador na long neck, tapos 10 pack ng Cloud9 na malalaki, at 5 malalaking bag ng marshmallow.
Sabi naman ni Mancio, "Boy Lino, hindi naman kaya sila mga bungi sa dami ng matatamis na ipapakain mo sa kanila?" Nako, hindi naman yata tinatablan ng normal na sakit ang mga iyon. Kung makainom nga ng hard na alak ginagawa lang tubig. Tapos, non-stop rin kung magtabako. Pati nga ang 2 tikbalang ay nagtatabako na rin. Sa bagay, wala naman akong nakitang kapre o tikbalang na bungi o may diabetes. Matapos mag-grocery, ay bumili sila ng 1 buong litsyong baboy na humigit kumulang 100 kilo ang timbang. Namili rin sila ng 1 kahon na mansanas, 1 kahon na ubas at ganoon din ng orange. "Bay Lino, magpupurot salad ba tayo?" "Nako, hindi. Para yan kay Clea. Hindi naman kasi umiinom yun. Patatamis na pagkain at prutas ang gusto noon." "Kuya Lino, ayoko ng lechon na ulam ngayong tanghalian. Nag-ulam na tayo ng lechon kahapon eh. Sinigang na baboy naman ang iulam natin." "Eh di sige, ikaw na ang mamili noon sa palengke. Damihan mo ng gulay ha, pati ng karne. Dahil bibigyan natin sila Mang Doming ng ulam." "Okay sige Kuya Lino, ako na bahala." Sagot pa ni Tingting at umalis na. Naiwan naman sina Lino at Mancio sa sasakyan na nagkikwentuhan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Tingting. Maliban sa mga pinamiling pang-ulam, ay may dala rin itong 10 pirasong suman na nasa plastic at isang 1.5 na soft drinks. "Magmerienda muna tayo. Suman no, parang namiss ko ito eh." Wika pa ni Tingting at iniabot ang supot kay Mancio. "Wow, ang sarap naman ito Boy Tingting. Akala ko sa Samar lang may nagluluto ng ganito. Meron din pala rito." "Abay oo naman. Kahit naman kasi simpleng suman lang ay ayos na sa akin. Pero ang sabi ng binilhan ko, suman na kamote raw yan. Tapos may palaman sa gitna. Kaya tumikim muna ako ng 1 piraso para malaman ang lasa. Masarap naman, kaya dinamihan ko na ng bili." Kumuha na rin noon si Lino at nagsimula silang kumain. Matapos ang saglit na pagmimerienda, ay nagsimula na silang bumiyahe papauwi ng bahay. Mabuti na lang talaga Kuya Lino no, at naiaakyat na natin ang sasakyan hanggang dito sa tapat ng bahay. Dahil kung hindi, mapapagod tayo sa paghahakot ng mga ito. Ang dami eh. Saan natin ito ilalagay Kuya Lino? Tanong pa ni Tingting. "Buksan lang natin ang pinto sa likuran. Sina Clea na ang mag-uuwi nito. Tatawagin ko na lang. Clea, Ringo, Rene at Ron, pumunta muna kayo rito sa bahay. Narito na ang ipinangako ko. Magtagabulag kayo ha. Maraming tao ang gumagawa kina Mang Doming. Baka may makasalubong kayo at matakot pa sila." Ilang saglit pa ay naririnig na nila Lino ang mabibilis na yabag ng mga tumatakbong kabayo. May mabagal rin na bagsak ng paa na sigurado silang si Ringo na kapre iyon. Ilang saglit pa ay nasa harapan na ng bahay ang 4. "Oh, ito na ang regalo ko sa inyo. Clea sa'yo ito, tsaka yung mga prutas." Wika pa ni Lino, sabay abot ng sako na may lamang chocolates at marshmallow. "Wow, gusto ko ito Lino, marshmallow. Tsaka maraming chocolates. Marami ring prutas." Sabi naman ni Ringo, "Eh kaibigan, nasaan ang pausok ko?" Sabi naman ni Lino, "Makakalimutan ko ba yun? Bay Mancio, pakiabot naman kay Ringo yung 2 rolyo dyan ng tabako." Malawak naman ang ngiti ni Ringo noong kunin niya ang iniaabot ni Mancio. Sabi naman ni Mancio, "Naku, sa ganyan karaming tabako, nauubusin lang sa 1 linggo. Kung tao ang gagawa niyan, magiging abo ang baga noon." Sabi naman ni Ringo, "Mabuti pala kaibigan dahil hindi kami tao. Walang ganun sa amin." Lumabas naman si Rosalia at kinuha na ang mga gulay na lulutuin bilang sinigang. Matapos magpasalamat ay agad na rin nagsialis ang mga elemental.
Mabilis din namang nahakot ang mga nakakartong prutas dahil mabilis kumilos at manakbo sina Rene at Ron na mahahalata ang sobrang pagka-excited sa pasalubong sa kanila ni Lino. Maraming salamat rito kaibigan ah. Oo Lino, salamat din sa pinamili mo para sa akin. Dagdag naman ni Clea. Wala yun. Sige na, mag-enjoy kayo ha. Dahil baka mga 3 araw lang ay kakailanganin ko ng muli ang tulong nyo. Walang problema Lino. Sige, aalis na kami. Tumango si Lino at mabilis naglaho sa paningin niya ang mga kaibigang elemental. Pumasok na sa loob ng bahay si Lino at Tingting. Nauna na kasi pumasok si Mancio para tulungan si Rosalia na maghanda ng lulutuing sinigang. Bago magtanghalian ay nagising na rin naman si Kulas. Lino, ano nangyari? Pupungas-pungas na wika ni Kulas. Nawalan ka ng malaybay Kulas noong tamaan ka ng kidlat galing kay Maynard. Nasaan na yun? Wala na, tinapos na ni Bay Mancio. Pareho rin kasi kami ni Tingting na nawala ng malay. Mabuti at alis to si Bay Mancio. Dahil kung hindi, ala-ala na lang kami ni Tingting ngayon. Oh, ganun ba? Pasensya na Lino ha. Wala akong naitulong sa laban. Ha? Anong pinagsasabi mong walang naitulong? Ikaw nga ang may pinakamalaking naitulong. Ikaw ang nagbabagsak ng matibay nilang depensang pader. Dahil doon ay nakapasok tayo. Pero kahit na, malungkot na wika ni Kulas. Kulas, hindi ganun yun. Huwag mong minamaliit ang nagawa mo. Dahil kahit sa tingin mo ay simple lang iyon para sa iyo, pero sa amin ay malaking tulong na iyon. Kaya sige na, maligo ka na at kakain na tayo maya-maya lang kaunti. Nagluluto sina Rosalia at Mancio ng sinigang. Ano, kaya mo na bang tumayo? Oo naman Lino, maayos na ang pakiramdam ko. At mukhang kumpleto naman ang lakas ng aking mga ugat. Oo, dahil ipinagdala tayo ni Clea ng mahiwagang tubig. Kaya noong ibalik ang lahat ng nawalang enerhiya. Basta wala lang malalang pinsala. Ah, ganun ba? Kaya pala nakakapagtakang isipin na maganda ang pakiramdam ko matapos ang matinding pinsala na natamo ko. Ginamot ka rin ni Tingting kanina, kaya wala ka ng pinsala. Okay sige Lino, maliligo na ako. Ano pala ang susunod na lakad natin? Uuwi muna tayo ng San Pablo mamaya pagkatapos man ng halian. Tapos sa makalawa ay saka na tayo tutulak ng Santa Barbara para makasama natin sina Rafael at masimulan na ang pagpaplano papunta sa Binigtigan City. Ano sa tingin mo? Kaya mo na bang bumiyahe? Abay oo naman Lino. Kaya ko na nga makipaglaban uli eh. Di ayos pala. Sige na, maligo ka na. Agad na ngang kumilos si Kulas at pagkatapos nilang maligo ay nakahanda na rin ang hapagkainan at kakain na sila. Matapos makakain ay naghanda na rin papabalik ng San Pablo sina Lino. Paano lo? Dito ka lang ba? Oo apo, wala naman akong gagawin sa San Pablo. Samantala rito, tumutulong ako sa pag-aasikaso ng construction ng bahay. Okay sige lo, basta kapag may problema rito, tawagan niyo lang ako agad. Okay sige apo, mag-iingat kayo sa biyahe niyo ha. Tumulak na nga papabalik ng San Pablo sina Lino, Rosalia, Tingting, Kulas at Mancio. Bago magtungo roon, ay dumaan muna sila sa sentro ng San Sebastian para mamili ng karning ipang-i-stock sa resort na tinutuluyan nila Aling Terry. Dahil kasi sa sunod-sunod na kaguluhan, ay halos walang maglakas loob na mag-display ng paninda sa palengke ng San Pablo. Pagkarating sa San Pablo, ay naroon agad nakasalubong sina Aling Terry at Tinay. Maraming katanungan sina Aling Terry, pero hindi na masyado pang idinitalye ni Tingting ang mga nangyari. Basta ang sinabi lang nila na maayos nilang naiuwi sina Mira at ang anak nito. Kapag idinitalye pa kasi ang lahat ng pangyayari, mas lalo lang magkakaroon ng pag-aalala si Aling Terry
sa tuwing umaalis sila Tingting para sumabak sa misyon. Ipinagluto naman sila ni Aling Terry ng inihaw na liempo bilang ulam sa hapunan. Nagtabi rin ng kaunting inihaw na ipampupulutan dahil balak ni Lino na mag-inom kaunti pagkatapos maghapunan para naman makapag-relax at mabawasan ang stress sa katawan. Kinagabihan, habang nakaupo sa harapan ng isang bonfire malapit sa tabing dagat, ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, parang kinakabahan ako sa magiging misyon natin sa Biniktikan City. Ako rin naman, Ting. Naisip ko nga na kahit ang puwersa ng gobyerno na napakarami na nila at kumpleto pa sa armas ay nagawang maubos ng mga kalaban doon. E paano pa tayo? Kailangan talaga natin ang pangmalakasang pagpaplano. Bawal ang magkamali dahil buhay na natin ang nakasalalay rito, pati na rin ang buhay ng pamilya ko. Sana nga lang buhay pa silang lahat at wala pang nababawas. Sabi naman ni Rosalia, "Oh, mahal, huwag ka na muna mag-overthink dyan. Kung saan-saan na naman makakarating ang pag-aalala mo Hanggang sa panghinaan ka na rin ng loob. Hindi ko lang maiwasang mag-isip ng kung ano-ano Matagal na silang naroon." "Oo, alam ko rin naman yun. Pero naniniwala ako na buhay pa silang lahat at wala pang nababawas." "Sana nga, Rosalia. Sana nga." Sagot pa ni Lino kasabay ng mahabang pagbuntong hininga. Pasado 10:00 ay pare-pareho na silang humihikab. Sabi naman ni Lino, "Magpahinga na tayo. Matulog na rin tayo ng mahaba dahil sa makalawa ay aalis na tayo papunta na Santa Barbara." "Oo, sige. Kailangan ko na rin bumawi pa ng tulog." Wika naman ni Mancio at tumayo na rin. Nagsitayo na nga ang lahat at bumalik na sa loob ng tinutuluyang gusali. Pagkapasok nila Lino at Rosalia sa silid, ay nagsalita si Rosalia. "Mahal, gusto ko ring mag-relax ng totoo. Kaya kailangan ko munang mapagod kaunti. Ayos lang ba?" Wika nito na may kakaibang titig kay Lino habang namumungay ang mga mata. Ngumiti naman si Lino sabay sabing, "Abay, oo naman. Kailangan ko rin yung sinasabi mo." Wika ni Lino at sinimulan na nga nila ang bagay na pareho nilang kailangan sa mga oras na iyon. Makalipas ang kalahating oras ay sabay na silang nakatulog ng mahimbing. Samantala, atin namang dalawin ang naging sitwasyon nila Ginang Aida at Doktora Rose sa pagliligtas nila sa anak ni Ginang Aida na si Vencer. Matapos makakain ni Vencer ay sinabi ni Ginang Aida, "Anak, tara na. Kailangan na nating samantalahin ang pagkakataong ito na naroon pa ang karamihan ng mga infected sa main gate. Heto anak ko, hawakan mo itong itak para may armas ka rin. Basta, palaging sa ulo ang punteriya ha. Tagain mo o tusukin mo ng buong lakas ang muka para pumasok sa mata o sa bunganga, paitaas. Kailangan daw kasi makarating sa bandang utak para mamatay ang mga infected." "Mudrakels naman Hindi ko inakalang magiging Gabriela silang ako rito kapag dumating na ang zombie apocalypse. Nagpalit na tuloy ng mood ang beauty ko, naging mandirigma na." "Hayaan mo na anak. Isa itong mahirap na sitwasyon para sa atin pareho. Kahit ako man, sa buong buhay ko ay hindi ko inakalang magagawa ko pumatay ng tao. Kahit pa sabihing mga infected naman yan sila. Pero tao pa rin naman sa paningin ko ang mga iyan. Pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa buhay ko na rin, nagawa ko ng pumatay ng maraming infected. Hindi ko na nga mabilang mula pa kanina noong una akong bumaba." Wika pa ni Ginang Aida habang naiiyak. Niyakap naman ito ng anak. "Hayaan mo na Mudrakels. Sikapin na lang natin na makasurvive rito. At kapag nakalabas tayo sa lugar na ito, pangako, sasama na ako sa iyo pag uwi ng Cebu. Hindi na ako babalik pa sa lalawigang ito." "Salamat anak, at napag-isip-isip mo rin.
na mas ligtas sa atin kaysa rito. Sumabat naman sa pag-uusap ng mag-ina si Doktora Rosa Landumon. Sis, mamaya nyo na ipagpatuloy ang drama nyo riyan. Gipit na tayo sa oras. Kailangan na natin makaalis dito. Okay, sige sis. Ano anak, handa ka na? Yes, Mudrakels. Sagot naman ni Vencer. Tumayo na nga sila at lumabas ng unit. Pagkalabas pa lang nila, ay biglang may sumugod na 5 mga infected. Hindi naman nagpakita ng takot sina Ginang Aida at Doktora Rose. Sinalubong ni Ginang Aida ang isang infected at sinaksak sa mukha. Pagkabunot ay agad namang hinampas sa gilid ng ulo ang nakalampas sa kanya. At noong matumba ay sa kanya sinaksak ng itak sa mata. Si Doktora Rose naman ay buong puwersa nakikipaglaban sa isa ring infected. Pero hindi niya inaasahan na matapos niyang mataga iyon ay biglang may hahablot sa kanya patungo sa isang unit. Hindi niya iyon napaghandaan. Natihaya siya at nakumbabawan. Mabuti at mabilis niyang naiharang ang kanyang braso, kaya iyon ang kinagat ng infected. Hindi rin naman iyon aabot sa kanyang balat dahil may balot iyon na magazine na nilagyan niya ng masking tape. Depensa iyon para hindi sila masugatan ng mga infected. Pagkakita roon ni Vencer ay agad siyang tumakbo papasok ng silid at isang malakas na pagtaga ang ginawa niya sa ulo noong infected na nakakumbabaw kay Doktora Rose. Kaya nahinto iyon sa paggalaw. Subalit, 2 pang infected ang sumugod mula naman sa silid noong unit. Hindi magawang mabunot ni Vencer ang kanyang itak dahil bumaon iyon sa bungo noong infected. Kaya napatili na lang siya at hindi alam ang gagawin. Subalit isang itak ang sumalubong sa mata noong infected na aamba na dapat kay Vencer. Iyong pangalawang infected naman ay tumalsi. Nakapasok na rin pala si Ginang Aida sa loob ng silid. Tinulungan niyang bunutin ni Vencer ang itak nito mula sa ulo ng infected. Saka naman itinayo ni Vencer si Doktora Rose. Pagkabalik naman noong isang infected na tumalsi, ay isang malakas na pagpalakol ang ginawa ni Doktora Rose, kasabay ng pagtadyak sa katawan para mabunot ang palakol mula sa ulo at napatalsik na rin noon ang infected. Hingal na hingal silang napahinto at nakiramdam sa paligid pero tahimik na. Tara na! Uwi ka pa ni Ginang Aida at lumabas na ng unit. Nakasunod naman ang dalawa. Nagtuloy sila sa fire exit stairs. Inakala nilang wala nang makakaharap ng mga infected roon, pero meron pa rin pala. Kaya wala na silang ibang paraan kundi ang lumaban. Sa bawat palapag na kanilang nadadaanan pa ibaba, ay may nakakaharap silang infected. Pero dahil sa kanilang pagtutulungan, ay nagawa naman nilang maubos iyon hanggang sa makarating sila sa ground floor. Naunang lumabas si Ginang Aida at iginala muna ang tingin sa paligid. Wala na siyang nakitang infected, kaya tinanguan niya ang mga kasamahan at nagsimula na silang maglakad sa gilid ng mga gusali, papunta naman sa Research and Development Division Building. Pagkarating roon ay nakita nilang marami ang mga infected sa mismong main entrance at hallway noon. Naku, tagilid tayo dyan, masyado silang marami. Uwi ka pa ni Ginang Aida. Sabi naman ni Doktora Rose, huwag kayo mag-alala, kabisado ko ang gusaling ito. May sikretong pasukan ito sa likuran. Tara! Si Doktora Rose na nga ang nanguna sa pagpasok roon. May mga nakasalubong naman silang infected na naka-uniforme na panggwardya. Pero hindi naman lalampas sa 10 at hindi rin sabay-sabay. Kaya nagawa rin nilang magapi ang mga iyon. Hanggang sa makarating sila sa harapan ng isang maliit na elevator. Sis, safe kaya dyan? Oo Sis Aida, safe dito. Mga senior technologist at mga scientist lang ang pwedeng gumamit nito. Kaya kung may makasalubong man tayo rito,
hindi marami. Sa kabutihang palad ay may kuryente pa ang gusaling iyon, kaya gumagana naman ang elevator. Pagkapasok roon ay pinindot ni Dr. Rose ang 9th floor. Ito na ang dulo sis, 9th floor. Mga senior scientist lang ang nakatira rito. Nasa 8th floor naman ang main laboratory. Humanap na muna tayo ng unit na matutuluyan natin. Pagkalabas nila ng elevator ay may 3 infected ang agad sumalakay sa kanila. Hindi na rin naman nagulat pa ang 3 dahil inaasahan na nila iyon. Mabilis lang din naman nila iyong naitumba. Pagkarating sa harapan ng isang unit ay sabi ni Dr. Rose, "Naku, may problema tayo sis. Kailangan ng keycard ang mga pinto rito para makapasok." Sabi naman ni Vencer, "Huwag kang mag-alala Dr. Rose. Kaya ko pong i-bypass yan." Tapos lumapit na iyon sa pinto. Binuksan ang gilid noong card reader at may mga sinungkit na wirings. Ilang saglit pa ay bumukas na iyon. "Anak, mag-iingat ka. Hindi natin alam baka may tao o infected sa loob niyan." Umatras naman muli si Vencer at nauna si Ginang Aida sa pagpasok. Matapos nilang malibot ang buong unit ay wala silang nakitang tao o infected. At sa kabutihang palad, dahil maraming pagkain na naka-stock roon, na tila ba handang-handa ang nakatira doon para sa isang zombie apocalypse. Maliban roon, may mga kagamitan rin na pang-laboratorio. "Sis Aida, maswerte tayo. Narito lang din sa kwartong ito ang mga kailangan nating aparato para mag-reverse engineer ng mutagen virus para makagawa ng antidote. Ang kailangan lang natin ngayon ay sample noon. Iyon ang kailangan natin alamin kung meron pa ba noon sa laboratory sa ibaba." Sabi naman ni Ginang Aida, "Sis, saka na natin planuhin ang tungkol dyan. Lumiliwanag na oh. Baka maglabasan na ang iba pang mga infected. Kaya mas mabuting magsitago na lang muna tayo rito at magpahinga." "Sige sis, tama ka. Tara, pagtulungan na muna nating iharang itong ref sa may pinto para protection na hindi agad mabuksan." "Okay, sige. Halika na anak, pagtulungan na natin." Pinagtulungan na nga ng 3, nalagyan ng harang ang main door ng unit. Matapos malagyan ay saka naman sila nagluto ng kanilang makakain. Saka nagpahinga. Mahaba ang kanilang naging gabi at halos maubos ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa mga infected. Pero worth it naman lahat ng pagod nila, lalo na kay Ginang Aida, dahil maliban sa naroon na sila sa target nilang gusali, nakasama niya pa ang kanyang pinakamamahal na anak na si Vencer. Kaya magpapahinga siya na mapayapa ang isipan habang nakayakap sa kanya ang anak na humihilik na rin sa lalim ng tulog. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 271. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.